ang challenge talaga nito is because syempre totoong mga kaso at totoong real-life stories ang ginagawa natin. So, syempre minsan may pagka-sensitive ang mga topic, so kailangan lang talagang maging meticuloso, maging alagaan ang bawat eksena kasi nga syempre mahirap magkamali, mahirap mabatikos at mahirap sabihan na mali yung ginawa. So bawat galaw namin, lalo na yung pagka tungkol sa mga legalities, no? We always consult with the lawyers, with Attorney Season at Attorney Job, at nagko-consult kami talaga sa kanila. Maski pa habang nagtitaping kami, we do that, no? Just to make sure na tama yung nagawin namin. Maganda sinabi mo kanina na you're more of a fixer. Yung mas gusto mo siyang inaayos. Like I said, kasi ang hirap kasi pagka if you put yourself in a situation wherein isang legal case at dumadaan ka ng mga taon, yung pinagdadaanan ng bawat tao na involved sa kaso, mahirap. Kumbaga, ako as much as possible, kung maayos natin, ayusin na lang. Kasi ako, like I said, gusto ko lang na ayoko ng gulo, gusto ko ng tahimik na buhay. So, syempre, pagka umabot tayo sa punto na talagang may isip talaga natin eh. I mean, anybody for that matter, pagka napunta sa isang sitwasyon na gano'n, na gusto mong ipaglaban dahil alam mong may karapatan ka, alam mong nasa katwiran ka, dahil ginagawa mo yun para sa iyo, para sa yung dignity, para sa mga mahal mo sa buhay, gagawin mo lahat. But pag nandoon ka na, hindi mo, minsan iisipin mo na, bakit ako nandito? Bakit ko pinagdadaanan ito? And like I said, everyone will go through that. Lahat tayo iisipin natin na lumaban. But sometimes, pwede naman natin ayusin, diba? Pwede naman natin pag-usapan. And we can all forgive and forget. So, kung aabot naman tayo sa ganun, bakit di natin paabutin sa ganun? Okay. Nabanggit niyo rin po kanina na di ba, sabi niyo nga sa estate ng daddy mo, 11 kayo. Okay, may dumating ba sa time na pagkahin ka tayo ng muntik nang dumating sa court? May ganun ba? So far, wala naman ganun. Ang maganda lang is, we all, I think, ang maganda lang sa amin is, maski nagaling kami sa iba-ibang pamilya, I think ang common denominator dito is, ang daddy ko, na yung sinabi niya sa amin, ayoko ng away, ayoko ng gulo, gusto ko pagka nawala ako, gusto ko maayos lahat, pantay-pantay lahat. So, umabot kami sa punto na gano'n na iniisip namin parati kung ano yung sinabi ng daddy ko. So, kaya kami, yun ang parang guide namin. So parang, of course, minsan nagkakaroon kami ng diskusyon. Natural lang yan sa lahat ng pamilya na, bakit gano'n, Eric? Bakit ganito? Hindi ba dapat ganito? Hindi ba dapat ganyan? But at ang end result, ang maganda lang sa amin, somehow, hindi lang majority wins. Sa amin, unanimous parati ang nagiging decision, which is good. Kaya ako din, natutuwa ako na maski na 19 kami, lahat kami nagkakasundo-sundo. Maski na yung mga ibang kapatid ko nasa Amerika, kumbaga parang somehow, sumasang-ayon lahat sa nagiging decision pa rin. Sir Eric, you-express support po sa new romance po, love life ni Miss Shasha. Pero may kumakalat po ngayong issue na parang they're planning na to settle down. Ano po yung reaction niyo? Wala pa naman ako nababalitaan. Kung meron man ganun, I'm sure sasabihin ni Shasha sa akin. But like I said before, kung saan masaya si Shasha, then masaya kami para sa akin. Pero kinausap niya po kayo ni Shasha regarding kay sa boyfriend? Oo naman. Na-meet ko na si Conrad. So, like I said, kami ni Shasha, we've been friends for the longest time. Kasi nung nag-uumpisa din ako, kasabay ko si Shasha din na nag-umpisa sa pelikula, nakasama ko si Shasha sa mga pelikula ng daddy ko, nagkasama kami sa Pairam na Isang Umaga. So, ever since then, magkaibigan kami ni Shasha. So, even during the time na nagkasakit yung daddy ko and all that, lahat ng pinagdadaanan namin, we always discuss. Parati kami, kaano ko yan, ka-telebabad ko si Shasha. So,
kung ano man ang nangyayari sa buhay niya, she's very open about it. At open naman siya sa pamilya din namin. And like I've said before, kung saan masaya si Shasha, masaya kami para sa akin. So, parang you're saying the kind of friendship that you have, that every step of the way you are updated with what's happening in her life. Is that, how do you call that, approval or paalam? I don't think it's pagka magkaibigan kayo ng isang tao, no matter what happens, kung ano man ang desisyon niya, kung ano man ang desisyon ko, we can, yes, siguro pwede kami mag-advise, pero kung wala namang ginagawang masama ang isang tao, ang isang kaibigan, then you will not tell the person na mali yung ginagawa mo. Walang ganun. Kumbaga, if you consider the person your friend, you will understand kung ano naman giging desisyon niya sa buhay niya. Not unless mali yung ginagawa niya. But I don't think Shasha's doing anything wrong. Thank you, sir. Thank you, Direk.